So ayan po mga kabisnes, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes. Ayan po mga kabisnes, kararating ko lang galing sa kabisnes house. Yan mo yung alaga kong pusa mga kabisnes. Umupo ako rito, kita niya ako. Ayan na. Ayan siya mga kabisnes, oh, mo. Sarap ng upo mga kabisnes. Ganda talaga ng pakiramdam niya na nakahiga sa dibdib ko. Oh, sars. Ala na maipit yung kulot kami na basta makaupo lang yan siya diya sa tabi, satisfied na kaya mga kabisnes. Oh ayan oh, ses na nila no, sikit na matao. Kapag dito yan, pag nandito ako ganyan yan mga kabisnes ko, hilang talaga. Eh, ano yung mata mo? Bakit para may ano? Muta yata yan eh. Ha? Mamaya, lilinisin din yung dira. Sarapan ng upo ko eh. Gumong eh. Nakahiga na kagad sa dibdib ko mga kabisnes oh. Ganun yan siya pagka nandito ako mga kabisnes. Ano talaga siya? Malambing talaga siya sa akin. Iwan ko ba kung bakit? Maski yung aso ko, ganyan din yun. Ano? Gusto tumabi, si Milo, hindi ko pinapatabi, siyempre. Hindi ko pinapatabi kay nang una, may bata. Minsan, marinig ko sa bata. Pero di ba wasan itong si Gomong talaga, di ba wasan niya, malingat lang ako sandali. Sarap ng silpon ko kayo na, oh. Biglang lumundag dito sa tiyan ko. Wala na akong magawa. Hindi mo pwedeng paalisin ko yan, oh. Awa naman kung paalisin mo. Imbis na nag-silpon ako, nagtingin ako doon sa ating YouTube, biglang umakyat. Wala na akong magawa. Mas hindi pa yan. Pagka ako'y matulog na mamaya, babantayan niya lang ako niyan kung saan ako pupwesto. Pagka alam niya lang, nakita niya na ako kung doon nakapwesto na ako, pagdahan-dahan mo na yan eh. Dahan-dahan yan siya naglakad. Tapos malapit yan sa mukha ko. Ano niya yan, kikis-kisin dito sa mga ano ko, mukha ko. Tapos maghanap na ng pupwestuhan yan. Minsan nga eh, pupwesto dito sa mismong liig ko, doon din niya isandal din yung kanyang yung mukha ito. Kung minsan naman, minsan sa paanan ko. Basta ang gusto niya yung parang madikit yung katawan niya. Yan ang gusto niya eh. Kaya basta madikit niya yung katawan niya ko. Kung maaring dyan sa binti ko, okay, satisfied na siya. Basta madikit ang katawan niya sa katawan ko. Eh pagka ako'y nakahiga na nakatihaga niya na, sasalampak yan dito yan. Sa dibdib yan. Tamo, hindi nga walis oh. Ganyan siya kaamo sa akin. Sa akin lang din naman siya makabisi ganyan. Sa akin lang. Sa iba hindi. Sa akin lang talaga. Kasi alam din kasi niya na tulad niya na pumunta siya dyan. Hindi ko naman siya sinasawal. Kaya lagi niya rin inaulit-ulit. Di ko rin naman Di ko rin naman paalis. Kasi parang din, nalilibang din ako mga kabisnes eh. Pagka yung halimbawa ay nandyan siya, tumatabi-tabi, nga, di ba, kung sabi siya pa, inus-nus niya ilang ulo sa imong lawas. Madalas yan dito sa pisngi ko. Di pa yan masihan ko minsan, nakaupo ako, nagsisilpon ako, maakyat lang dito sa balikat ko, tapos dito naman siya nakaupo sa balikat ko, tapos parang, hagod-hagod yung ulo dito sa likuran ko, dito sa batok. Oh, hindi talaga aalis yan hanggat di ko paalisin yan, mga kabisnes. Hindi talaga aalis yan hanggat di ko paalisin yan. Ganyan kabait yung alaga ko eh. Ano? Mabigat siya eh, parang busog na yata to eh. Naubusan na pala to ng yung mga kabisnes yung wala ko nakabili, gabi na, bukas na lang siguro. Yung niya, yung cat food niya. Nana. May cat food pinapakain pagka mga kabisnes eh. Hindi to siya hindi to imported na pagkapusa mga kabisnes. Ano lang to eh, yung
pusakal, o tawag dyan, pusakal eh. Pusakal lang ito mga kabisnes, hindi to siya hybrid or ano, hindi siya yung may mga laki, wala po. Ano lang yan siya, pusakal lang po yan mga kabisnes, pusang kalili. Pero pagka sila talaga inaalagaan mo at minahal mo talaga sila, sabi yan, suklian ka rin talaga. Kaya lang, minsan pagka kumakain ako, hindi may iwasan, nangungulit ito mga kabisnes. Minsan naman, binubuhat ko na sa nung, mamaya na lang mo. Normal naman sa pusa kasi ganun talaga pagka kumakain ka, lalapit sa'yo, saan dadambahan ka dito, kaya gusto humingi. Hindi mo rin naman pwedeng paluin, nakakaawa naman. Paluin mo yan siya, hindi na yan lalapit. Ano na yan, pag doon na sa isang tabi, titingin-tingin sa'yo, nakakaawa naman. Ayun po mga kabisnes, at kagaling lang namin sa mission mga kabisnes. Samantalahin ko na rin siguro din ang mga pagkakataon. Salamat ng napakarami sa inyong pagtangkilik mga kabisnes, at ako'y natatanggap din ng biyaya mula sa YouTube. Dahil po yan sa inyong suporta at pagmamahal sa aking YouTube channel mga kabisnes, sa inyong panonood, sa walang pag-skip ng ads, no? Hindi kayo nag-skip ng ads. At sana po sa mga bago, mga subscribers, pakisuportahan nyo po ang aking channel mga kabisnes. Sana huwag tayong mag-skip ng ads para tulong na rin po, para yun, bilang tulong nyo na rin po sa amin mga kabisnes. Sana ma-establish yung channel natin mga kabisnes na ipinagkaloob ng aming pinuno. Kaya mensahe ko sa aking pinuno, kuya, ate, grabe, salamat talaga. At sama-sama tayo hanggang dulo, walang iwanan mga kabisnes. Patuloy po natin mahalin ang main channel, ang Kabisnes Official, at ganoon na rin po kay Papa Dins TV at sa Kabisnes Family. At siya nga po pala mga kabisnes, si Boss Dave, nagpa-vlog na rin siya mga kabisnes. Pakisuportahan din po natin mga kabisnes si Boss Dave mga kabisnes. Basta antabayanan nyo na lang po mga kabisnes. Pakisuportahan nyo na rin po natin ang ating magiting na boss editor, no? Si Boss Dave. Boss, ayos. At naging katuwang ka na rin ni Pinuno, no? Sa pagbablog. At sana at magtagumpay tayong lahat. At sana kung ano man ang marating pa, no? Ano bang marating pa, kaya magkaroon ng kabuluhan mga kabisnes. So antabayanan nyo na lang po ang aming mga pagtulong. Kumbaga magpaplano pa kung ano mga sit up, kung ano mga proseso ang gagawin. Saka siyempre nagsisimula pa lang tayo mga kabisnes. Sana pakisamahan nyo kami sa bagay na yun, mga pagtulong, at tabayanan nyo na lang po siguro. Darating yon sa channel ko at sa mga kasama kong kagwang, kaming tatlo na nauna nga nagkaroon ng YouTube channel. Ang tabayanan nyo lang po ang mga pagtulong namin. Hindi namin alam kung sino ang mauna, basta ako nagsisit pa, ako pa pinaplano pang maigi, nag-usap-usap pa kami. Siyempre si Mingay, ay mga bata, usap-usap din kami. Yun nga, na lulusong na kami sa mga pagtulong, po. Pero basta antabayanan nyo na lang mga kabisnes. Kung nakita nyo na, na nagsimula na o sa vlog namin, yun na yun. At
pasensya na po kung talagang hindi namin kayang pantayan pa si Pinuno sa mga pagtulong ko paano yung mga siste o yung siyempre nagsisimula pa lang po kami. Sana maunawaan po niyo po kami sa bagay na yun mga kabisnes. Dahil siyempre nagsisimula pa lang naman kami. Pero pasasaan din naman yan. Ang lahat ng yan ay matutunan din natin yan pare-parehas. Matutunan din natin yan. At dahil na rin sa tulong nyo mga kabisnes, na sana walang bibitaw sa mga panunood, wag mag-skip ng ads dahil yun po ang napakalaking tulong para sa amin at nang makapag-share din naman tayo sa iba, sa mga taong na higit na nangangailangan mga kabisnes. Ma-share din natin yung blessings na darating sa atin. So yun, sa ngayon, nandun kami, sama kami kay Kuya, mga pagmimisyon, kung may mga pagmimisyon, sama kami talaga. Para sa akin naman, kahit wala na akong sweldo sa kanila, sa ka-business, buong puso pa rin akong sasama sa mga vlog ni Kuya. Ano po, magbibigay daan pa rin ako para makasama sa kanila, makasama kay Kuya sa mga pagmimisyon sa araw-araw. Siguro kung di man siguro mape-perfect sa bawat araw, pero sa abot din ng aking makakaya, gagawin ko yan dahil pinuno namin yan hindi po pwedeng ipagwalang bahala din namin yan. Kung hindi wala na kaming sahod sa kanila ay ganun-ganun na lang, parang basta mo na lang gamitin terminong basta mo na lang iniwan, basta mo na lang parang kinalimutan. Hindi po ganun mga kabisnes, dahil si Kuya ang nagturo sa amin kung papaano makisama, papaano harapin, papaano mo ihahandle ang bawat sitwasyon. Marapat lang kailangan pa rin namin suportahan si Kuya, kasi nga nandun nga sa aming mission o vision namin na walang iwanan. Bagaman binigyan na kami ni Kuya ng laya na mag-vlog na kayo, tumulong na kayo, pero yun nga, sabi niya, meron akong ipaglambing sa inyo po, pwede ba nga total din naman ay sumasahod na kayo sa inyong YouTube channel at nakikita ko naman na medyo kaya na, bukal sa loob din naman namin tinanggap ang kanyang offer ni Kuya. Okay lang ba sa inyo na hindi na po kayo pasasahuran? Pupuntahan niyo pa ba ako rito? Magano ni Kuya na ano yung puso namin, na para bang sa pakiramdam siguro ni Kuya, pag oras na hindi na siya magbigay ng pasahod sa amin, ay hindi na kami magpapakita sa kanya. Kasi nga, wala na kaming sahod sa kanya. Hindi po ganun mga kabisnes. Hindi po yun ang namin damdamin. Kasi, hindi naman kami magkakaroon ng YouTube channel o hindi kami makilala sa social media kung hindi dahil sa kanya. So, walang dahilan para kalimutan mo yung isang taong tumulong sa'yo, nagpakilala sa'yo sa publiko o sa social media, nakilala ka dahil sa kanya. Hindi naman din tama yun na basta na lang kalimutan mo isang taong hindi lang basta nagmalasakit grabe. Halos lahat ng bagay ay ipinagkaloob na sa'yo. Pagkain dyan, hindi ka nagugutuman. Pagka may kailangan ka, sabi mo lang, andyan agad. Wala akong pera ngayon, medyo ako ngayon, baka pwedeng ganito, baka pwedeng ganito. Walang problema. Walang marami salita yan. Oo, agad yan si ate o si Kuya. Sige. Ganun yun. Kasi siyempre may mga pagkakataon din na dahil kailangan natin lumapit. Kasi sabi nga ni Kuya, ni ate,
Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin o sa akin. Pamilya tayo eh. Yan ang katira nila ni kuya at ni ate. Tapos papa din, silang buong pamilya. Huwag kayong mahiya kay papa, kay mama, lumapit pag may kailangan kayo. Kaya pamilya tayo dito eh. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang din? Tumulong nga tayo sa ibang tao. Tayo pa kayo dito na magkakasama tayo. Isang buong pamilya tayong magkakasama. Yan ang katwiran nila ni ate, kuya. Silang buong magpamilya. Kaya, ang pasalamat ko ay talagang abot hanggang langit, mga kabisnes. Dahil sa dinami-dami ng aking mga napasukang trabaho, di na mabilang sa daliri. Napakarami na, simulat sa pulong ako datungtong dito sa Metro Manila. Patagal na panahon na, 1995 pa, dito na ako. Nagsimula na ako nun magtrabaho, mga kabisnes. Ang dami na akong mga naranasang mga iba't ibang uri ng trabaho. Nagsimula akong nakapasok ako ng construction nung ako'y baguhan lang dito sa Metro na wala akong kamuwang-muwang pa talaga. Wala akong ibang napasukan dahil yun yung mas madali sa madaling sabi noon. Saka hindi naman kasi ako namimili ng trabaho pati. Binanggit ng aking tiyuhin noon dahil ako'y tumira noon sa puder na aking tiyuhin, kapatid ng tatay ko, kapatid ng papa ko. Nandito sa Metro Manila nung araw na regular sa isang trabaho. Sabi niya, basta hindi ka lang mamili ng trabaho dito, di ka masiruhan. Sabi ko naman, uncle, ako naman ay batak sa trabaho talaga. Kasi laki bukid nga ako eh. Pasa ng kamote, saging, umaba, o sa Bisaya pa, magbubunot ng damo dyan sa magkakaingin. Alam ko naman yung trabaho, mainit yun eh. Pero kaya ko yun, sabi ko. Hindi ako namili ng trabaho. Sabi niya, may bakante sa ganito, construction, pasukin mo. Oo, sige, larga. Pasok ko construction, mga business. Tapos pumasok ko sa mga bakalan na yung mga kabilya na mainit yan eh. Ang trabaho ko doon, tagatali. Magkabilaan kami. Ang kabilang dulo, may nagtatali din doon. Dito sa kabilang dulo, may nagtatali din. Naranasan ko yan. Mainit yun, mga kabisnes, yung bakal na galing sa pugon. Tapos, dadaan parang pupunta siya sa cooling bed kung tawagin. Tapos, parang iabantin siya. Iabanti papunta doon sa dulo. Tapos, may malalaking mga blower doon para kahit papaano, maalis yung kulay pula. Kung nagbabaga ba? Pagdating doon sa dulo, wala na yun. Kuha na lang. Pero mainit pa talaga yun. Hindi mo pwedeng hawakan. Itagatali ako noon. Dulo nun. Ang init, yung singaw ng bakal, makabisnes. Pero tiniis ko yun. Dahil nga, hindi ko namimili ang trabaho eh. Kung ano yung trabaho available, bira. Sabi ko, bira. Tapos, ang dami kong nadaan ng mga trabaho. Iba-ibang klaseng mga trabaho. Yung paggawaan ng suka, tuyo, patis. Nakatrabaho ko sa mga ganyan. Yung paggawaan ng mga jealousy, aluminium, yung mga hamba sa mga mall na mga aluminium, saka yung mga jealousy. Basta part of aluminum siya, kinalaman sa mga aluminium. Trabaho ako yung araw ng mga ganyan. Mahirap din ang trabaho dyan kasi mainit din yan. Kaya bagaman di man siya bakal kasi aluminum siya, pero nagdaan pa rin siya sa pugon, mainit pa din. Kung ano-ano nang alam na pasukan ko eh. Hanggang sa ako'y natuto ako magmaneho sa loob ng planta. Unang-una kong natutunan nun yung sa kumpanya na pagawaan siya ng mga damit, garments, mga kabisnes. Isang malaking pabrika ng mga damit. Doon ako natuto magmaneho sa loob, atras-atras abante. Tapos doon ako natuto mag-forklift operator. Naging forklift operator ako, mga kabisnes. Halos 10 years ako naging forklift operator, mga kabisnes. Diyan ako tumagal kasi nasa loob lang ng planta kasi
Kaso lang po yung 10 years na yun, iba-ibang kumpanya na. Nung natuto ako mag-forklift operator, nag-apply ako ng pagka-forklift operator, tanggap ako. Wala pa akong lisensya noon, mga kabisnes. Tinanggap nila ako dahil marunong naman daw ako. Total, nasa loob lang naman ng planta. Pinayagan ako, ang hawak ko noon, 2 tonners lang. 2 tons lang siya. Tapos, uminto na, pataas na, naging 3.5 tonners. Hanggang sa nakahawak ako ng 20 tonners na forklift, yung talagang malakihang mga bakal na mabibigat na yung binubuhat, mga kabisnes. Diyan expert ako pagdating sa ganyan. Yung pagkakamada ng mga kinarton, mga nakapalipaleta. Ang forklift kung hawak nun ay mga 3.5 tonners yata yun. Tapos triple boom siya. Pagka magkakamada ka ng mga nakapalita na isasalampak mo sa mga stante na matataas, ang taas talaga. Ito yung triple boom. Pag di ka marunong magtansya niyan sa pagpupurklip niyan, pag di ka marunong magtansya niyan, pag lapag ng palita sa pinakatuktok, pag di ka marunong, hindi mo mailalapag yan. Pag hindi mo gamay ang paghawak ng sable, yung diba, up and down, tapos may ano pa yan, may pagano-gano pa yan. Left and right, tapos up and down, tapos may payuko, may patungo, tapos patingala. Marami adjustment yan yung may sable yan Pag di ka expert dyan, hindi mo di ka tatanggapin doon ba. Mabagsakan ka lang ng isang palita, malaglag lang yun doon sa taas, laking problema na. Pero hindi ako nagbubuhat ng bangko, mga kabisnes. Pagdating sa ganyan bagay, pag nagkakamada, mani-mani ko lang yan nung araw. Kasi 10 years nga ako naging forklift operator. Tapos nung ako nagkaroon ng lisensya, yun nga, sabi ko, ano kaya kung subukan ko sa labas naman? Ayun. Nung nagsimula ko ng 6-wheeler, close van, yun, nagdire-diretso na po yun, mga kabisnes. Hanggang sa nagiging yung malalaking truck na talaga ang naging forward na, nag-forward hanggang sa nag-10-wheeler na ako. Tapos kung ano-ano na yung mga hinawa ko, dump truck, ganyan. Hakot na magraba, bato, sa mga quarry, naranasan ko po yan. Tapos, diyan sa 10-wheeler talaga, diyan ako bumabad ng napakatagal na panahon, mga kapatid. Diyan na nga lumaki ang mga anak ko, diyan ko na nga napaaral ang mga anak ko sa ganyan trabaho. Yun. Tapos, naging bus operator din ako, bus driver din ako, naging bus din ako, driver. Pero yun nga, ang ibig ko lang sabihin, mga kabisnes, sa dinami-dami ng aking mga napasok ang trabaho, pero dito ako sa kabisnes, may bilib. Bilib ako rito, dahil kuya. Kasi, bakit kamo? Yung ibang mga amo, hindi ganun. Bakit? Ayaw kasi ni kuya na sabihin, amo siya boss siya, ayaw niya. Wala, huwag niyo tawagin boss kasi hindi ako boss rito. Pero, siyempre, yan ang ano ko sa kanya talaga, na siyempre, ahid siya sa akin Kumbaga, ibig ko lang sabihin, sa lahat nga ng napasukan ko, ay, dyan ako sa kanya bumibilib talaga. Kasi, yung kanyang mga pagtuturo ba, sa bawat araw na dumadaan, planchado, klarado talaga. Ito gawin mo, ito gawin natin. Ito yung gagawin bukas, ito yung ano natin, ito yung nakaplano ba? Planado talaga. Tapos, yung pangangaral niya talaga sa spiritual na bagay, mga kabisnes, din ako bilib. Bilib talaga kay kuya. Nila ate, sila, buong pamilya. Na, sabi kanya huwag niyong kalimutan na tumawag sa itaas. Maglingkod talaga tayo sa kanya. Kasi ang buhay sa lupa, maiksi lang, sabi niya. Yung pera lang yan, sabi niya. Pero huwag niyong kalimutan na maglingkod tayo. Kaya nga, sabi ko nga sa oras na tayo, mag-church tayo. Sabi niya, higil lahat ng trabaho dyan. Church tayo. Unahin natin ang taas. Kasi yun ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Buhay, lakas.
Kasi hindi tayo pamuhay ng matiwasay dito sa mundo kung hindi natin kailangan ang Panginoon Diyos. Tama naman si Kuya, walang pagtatalo doon mga kabisnes. Ayun naman talaga ang totoo. Nilalang tayo ng Panginoong Diyos, dapat lang natin siyang paglingkuran. Ganoon si Kuya. Hindi lang sa material na bagay na tinuturoan ka, iginaguide ka niya, pati sa spiritual na bagay. Kaya sa lahat nga ng napasokan ko, diyan lang talaga ako dito talaga ako believe Dito sabi ko, grabe no. Tapos hindi lang diyan, katulad ngayon. Sabi kanya, hindi ako makapapayag na kung ano ang narating ko, gusto ko ganun din ang marating ninyo. O saan ka makakita ng ibang niyan? Sa iba, ganun kaya ang mentalidad nila? Na lahat ng mga naging kasama niya sa trabaho namin araw-araw, di ba? Saan ka makita ang ganun na nangunguna na yan ang ituturo sa'yo? Oh, ang tagal na akong namasukan, wala namang banggit sa akin ng gano'n na talagang may diin yung talagang puso sa puso, yung pagpapayo, wala talaga Sa kanya ko lang naranasan mga kabisnes yung ganong mga pananalita, yung ganong mga pagtuturo, mga pagpapayo. Sa kanila lang. Kaya salamat sa Panginoong Diyos na siyempre sa ibabaw ng lahat ang Diyos pa rin ang may gusto na mapunta ako dyan sa kanila. Ginamit silang kasangkapan mga kabisnes na mapadpad ako sa kanila. Na katulad ngayon, nabigyan kami ng YouTube channel, no? So nagkaroon ng unti-unting nagkaroon ng yung liwanag ika nga kung sa kuampa, andyan na yung liwanag Kumbaga andyan na yung hawak mo ng tagumpay. Kailangan mo lang alagaan. O hawak mo na yung ilaw. Kailangan lang sikapin mo. Kumbaga, kung itulad natin sa isang sulo, siyempre, habang naglalakbay ka, lalo pat kung madilim, pagsikapan mo talaga huwag mamatay yung apoy na yun yung ilaw na yun Kasi madadapa ka, kasi madilim. Yun, kumbaga, ito na yung ilaw. Ito na yun. Bigay ko sa'yo, ito yung sulo, ito yung liwanag, ito yun. Hawakan mo to, lumakad ka, sikapin mong may liwanag yan hanggang sa makakarating ka sa iyong gusto mong marating. Parang yun ang kumbaga yun ang parang pinaka-example ko mga kabisnes. Galing ni Kuya. Salamat Kuya, ate. Saludo ako sa inyo. Papa Dins, salamat. Boss Dave, Budang, thank you talaga sa inyo. At sana mga kabisnes, ang oportunidad na ito sana ang makapagpabago na sa buhay ng aking pamilya. Dahil sa tagal din na panahon na sa aking pamamasukan sa kumpanya ay magpahanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko mga kabisnes. Tila baga walang nabago. Ganun pa rin, paulit-ulit lang ang takbo ng pamumuhay. Makakain, sapat, pero parang tila baga hindi man maangat. Noon lang paulit-ulit lang. Hindi man lang wala, grabe talaga. Sana sa pagkakataong ito mga kabisnes
naglalambing po kami sa inyo. Sana po huwag niyo po kaming iwan, samahan niyo po kami lagi sa aming mga pagbablog araw-araw, sa amin pong mga pagmimisyon araw-araw. Samahan niyo po kami mga kabisnes. At saka pagtiyagaan niyo pa po ang aming mga videos namin, mga simple naming mga videos sa ngayon. At pasasaan din yan mga kabisnes kung kami ay may sapat na kakayahan na bumira, bumanat sa ating mga kababayan na higit na kailangan mga kabisnes. Bibira din kami. Kung ano yung nasimula ng aming pinuno, siyempre, yun din aming ipagpapatuloy mga kabisnes. Habang may buhay at lakas, malinaw na kaisipan ay pagkaloob ng Panginoong Diyos sa amin, bibira at babanat kami mga kabisnes sa mga pagtulong. Samahan niyo po kami, huwag niyo po kaming iwan mga kabisnes. Kaming tatlong nauna na malapit-lapit na mga kabisnes, lulusong na kami sa mga pagtulong mga kabisnes. Kahit sa mga maliliit na bagay lang muna, no? Habang nagsisimula, darating din yan. Maisusulit din natin ang mga pagtulong mga kabisnes pagka nandun na tayo sa punto na kaya na ng ating channel mga kabisnes. At sa mga bago kong mga kapatid na kagwang na may YouTube channel na, sa mga bago nilang YouTube channel mga kabisnes, nakikiusap din po kami, no? Kung ano po yung pagtulong nyo sa amin, mga yung pagsuporta nyo sa amin tatlo na nauna nga nagkaroon ng YouTube channel, sana ganoon din po ang inyong pagtangkilik mga kabisnes dun sa mga kapatid po naming kagwang na tatlo na nagkaroon ng YouTube channel din sa ngayon. Si Bogi, si Bong, at saka si Burnok. Pakisuportahan po natin sila mga kabisnes. Naglalambing po kami sa inyo. At higit po sa lahat mga kabisnes, at ang ating main channel, Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, at huwag po natin kalimutan Wakiwak TV. Pakisuportahan din po natin. At yung ating magigiting na mga reactors mga kabisnes, pakisuportahan po natin sila. Ano po? Huwag po sana natin kalilimutan na suportahan din ang kanilang mga channels mga kabisnes. At si Papa Sundot, paki-support din. At pakisuportahan na rin mga kabisnes. Yun mga kabisnes, salamat ng napakarami. At salamat po kay Ma'am Lulu. Thank you very much po ma'am. Muli nagpapasalamat ako sa iyo na napagkalooban mo ang aking mama ng tulong pagmamahal. At gayon din sila si Ma'am Klang Klang, no? Ma'am Klang Klang, si Ma'am Nerisa Ertiga. Salamat po ma'am. Salamat po sa inyo ng napakarami sa walang sawang suporta. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-i-sponsor sa amin, no? Salamat po talaga na napakarami sa inyo. Si Maricoy Vlog, no? Kamarikoy Vlog. Salamat din po sa inyo ma'am. Sa lahat, hindi ko na maisa-isa. Sa napakarami nilang nag-sponsor sa amin mga kabisnes. Yun si Ma'am Tita Sally. Yun si Tita Sally. Yan na nga. Umaga, nasagi sa aking isipan na kailangan natin shout out din sila o pasalamatan muli. Bagaman ang iba doon ay medyo matagal nang nagpaabot o nag-sponsor. Hindi naman masama kung magpasalamat tayo muli din sa kanila dahil ang mga biyaya din ang ipinagkaloob nila sa atin ay hindi rin biro. Pinaghirapan din talaga nila yan ng husto. At salamat sa Diyos dun sa tour namin, no? Matagumpay na isagawa. Ligtas ang lahat mula sa pag-alis hanggang sa
nakarating kami dun sa area, kung saan man kami nakarating. Ang daming lugar kaming narating mga kabisnes. Salamat sa Diyos na ligtas ang lahat hanggang sa aming pag-uwi dito sa Metro Manila. Salamat sa Panginoon Diyos na sinamahan kami sa aming paglalakbay. At higit po sa lahat, salamat din sa mga taga-subaybay natin na masugid na mga nanonood na wala rin silang sawang nananalangin para sa kaligtasan ng buong Ka-Business family. Salamat po sa inyo. Salamat po talaga. Sama-sama tayo mga Ka-Business sa sa mga adhikain natin. Sa inyo pong mga panonood na hindi ka nag-skip ng ads, napakalaking tulong po yan sa channel ko mga Ka-Business. Dahil kung magka-revenue tayo dyan ng masagana, ay maibahagi din naman natin doon sa mga nangangailangan. Ano po? So, hanggang dito na lang ang aking video, mga Ka-Business. Pagpasensya niya, medyo mahaba talaga. Salamat po ng maraming sa pagsama niyo po sa akin sa pagkakataong ito. Ang inyong abang lingkod, Kagwang Boknoy Official. Thank you very much. Salamat sa suporta sa aming 6 na mga kagwangs at sa aming pinuno, kay Papa Dins at saka kay Boss Dave, sa buong pamilya. Salamat sa inyong suporta mga Ka-Business. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira mga Ka-Business. Banat lang. Bira lang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Tayong lahat
isang